Ang pagsamba po, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Batiin mo yung katabi mo ng isang magandang umaga. Ayan, ating pong dalhin ang presensya ng Panginoon. Sumandali po muna tayo ngayon po at pigit ang mga mata. Tayo po'y manalangin. Ngayon po ibahagi ko sa inyo ang awit 100 verse 4. Sabi po dito, pumasok kayo sa kanyang templo na ang puso'y natiriwang, umaawit na pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Church, handa po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili para po sa ating pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na magpangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa isang linggo na kami, Panginoon, ay pinagpala mo, iningatan mo, O Diyos, ginabayan mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Purihin ka, Panginoon. Madakila ka, O Diyos, sa oras na ito. Dahil ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Banal na Diyos. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang mabuting Diyos sa aming buhay. O Hari ng mga hari. Puspusin mo, Panginoon, ang aming mga puso at kaluluwa upang ang aming tunay na pagsamba, O Diyos, ay makarating sa iyong kalwalhati. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba, inuluwalhati, tinataas ang dakilang mong pangalan. Rapat lang na ikaw ay aming papurihan, sambahin. Dahil ikaw ang malang sa amin, Panginoon. Hallelujah. Diyos ng mataas-taas. Sa oras po na ito, Panginoon, tutulog po kami, O Diyos. Papalinis. Alam mo po, Panginoon, ang karumihan ng aming mga puso. Linisin mo po ito, O Diyos. Magmula ulo hanggang tanampakan upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat sa aming pagsamba. Karapat-dapat ka namin maitaas. Karapat-dapat ka namin papurihan ng mga papurihan. Hallelujah, hallelujah. Purihin. Pasalamatan ka, taklain ka, O Diyos, sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Batid mo, Panginoon, ang aming mga puso. Ano man, Panginoon, ang karumihan nito, O Diyos. Alisin mo po ito, Panginoon. Ang kami, Panginoon, ay karapat-dapat sa iyo. Hallelujah.
lang po kasi kapag nasa presensya tayo ng ating Panginoon, dapat daw masaya tayo kasi mismo ang kagalakan ay ang Diyos din. Diba? Pinaparanas niya sa atin yung joy. And sabi nga, this is the day that the Lord has made. Every gising is a blessing. Amen? Isa nga sa mga na-take out ko na word from the Lord galing po sa revival is yung na-share ko din po dito sa team yung bawat pagtulog daw natin sa gabi is decision natin. Tama po, kunyari alas 12 ng madaling araw, doon ka matutulog, okay lang yun, decision mo yun. But yung pagising natin sa umaga, wala na tayong hold doon, di ba? Hindi na natin alam kung magigising pa ba tayo sa umaga. Pero praise God, kasi nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, purihin ang Diyos, kasama kita ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga nang sabi sa awit 180 verse 24, o kahanga ang araw na ito si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. Sa umaga po na to, wala lang ibang bibigyan ng papuling pagsamba kundi ang nag-iisang Diyos, karapat-dapat na tumanggap ng ating pinakamataas na pagkakas. Ating po siyang sabahin. Let's go, sir! This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in it. For the hindi ka magkakalas sa Panginoon. This is the day you made. And your mercies are new, your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, sound of Christ today. Oh Lord, so my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise, so my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise, for the world, for the world. This is the day you made. I will rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. For the you made, and your mercies are new, your promises true. This is the day you made. I'll rejoice. Tuloy tayo magalas sa kanyang presensya. Supernatural grace rising up in my heart, sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are the holy God, you are the humble of the heart. And with everything, patuloy kami magpupuri sa Diyos. I will praise, so my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, for the tuloy nga sa umaga dito, sabi ko, whatever comes my way, ano man yung season mo ngayon na pag-ibig, just only season. Aalis magbabago. But ang Panginoon, kailanman, ang kabutihan niya ay hindi nagbago. Kaya sa umaga
yung sasambitin natin sa Kanya, naging sinasabi rin sa Kanyang aklat ng awit. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin, pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko patitigilin. As we sing this song again, panghawakan natin na Lord, ano man yung maging panahon ng buhay ko, ano man yung sitwasyon ko ngayon, ano man yung kakaharapin ko pa, pupurihin at pupurihin pa rin kita. Ikaw at ikaw pa rin, at wala kang katulad ng Diyos. Purihin ka. Sing, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin sa pag. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! 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 The glory of God. Patuloy ka ba sa iyong pagkilos sa umaga na ito? Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay, sa Diyos na nagbabago ng isang pusong wasak na, sa Diyos na nagpapanumbalik ng lahat ng nawala. Ikaw lang yun, aming Panginoon. Ang Diyos na sinasamba namin, ang Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na nagligtas sa amin sa kapahamakan. Tanggapin mo, Panginoon, itong aming patuloy na pagsamba. Tanging itataas ang iyong dakilang pangalan. Sa umaga na ito, Lord, sinusurrender namin ang lahat-lahat sa iyo. Mga pangarap sa buhay, even yung mga panalangin namin, Panginoon, lahat-lahat sa amin, Panginoon Diyos. Naway mangyari palagi ang kalooban mo at hindi ang naisin namin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin po natin. I surrender, I will, and I will bow down, and I will live. I will seek you all my days, and I will follow.
nagdududa ka pa rin sa buhay mo ngayon na parang hindi ka gagamitin ng Diyos kasi wala kang ganito, wala kang kakayahan sa ganito. Ngunit nagkakamali ka, kapatid. Kung nais lamang ng Diyos ang puso mo, buong puso na magpapagamit sa Kanya. Dahil ang Diyos na sinasamba mo at pinaglilingkuran mo ay matapat, na kayang gawin at ibuhos ang lahat-lahat sa Kanyang lingkod na nagiging tapat sa Kanya. And today, nawa maging prayer natin ito sa umagang ito. Na Lord, nandito kami ngayon, gamitin mo kami, O Diyos, sa nais mo. Use us, Father God. Maging kagamit-gamit nawa ang mga buhay na meron kami, O Diyos, upang sa muli mong pagdating, makita mo ang bawat isa nagtatapat sa inyo, Panginoon. Help us, Father God, na maging tapat na naglilingkod sa iyo naman, Panginoon. Ulitin po natin, here I am, Lord. Here I am, Lord, me. Here I am, Lord, you speak. Here I am, Lord, send me for your glory. Sa pag. Here I
Alam namin, O Diyos, ang bawat isa'y patuloy na pinalalaya mo. Ano man yung mga bandages, Panginoon, mga talikala na nakapalibot sa amin, even sa mga kabataan, mga kalanayan, katatayan, Lord God, sa bawat isa. We're declaring, Lord God, na sa bawat panahon ng aming buhay, ano man ang sitwasyon, ano man yung season na meron kami, Panginoon, mananatiling Diyos ka sa amin, ang Diyos na nagpapanatili, at ang Diyos na nagpapanatag itong aming mga buhay. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon Diyos, mawawala ng kabuluhan itong bagay, mga pagsamba na ginagawa namin kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Ngunit salamat, pagkat kailanman hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Maraming salamat, Lord. Pagkat sa mga oras na akala namin wala na, Ikaw ang patuloy na nagpapaalala sa amin na may ginagawa ka at gagawin pa sa bawat isa. Thank you, God. Pagkat sa mga oras, Panginoon, nawawalan kami ng pag-asa. Pinanunumbanin mo, Panginoon. Binibigyan ng kasapatan itong aming mga buhay. Sa mga panahon man, Lord God, na sinusubok kami ng kaaway, kami lang temptasyon, mga bagay upang malayo kami sa inyo. Patawad, Panginoon. Tunay nga sa iyong habag, sa iyong grasya, Panginoon, bakit kami nananatiling matatag? Kahit sa umaga na ito, Panginoon, gamitin mo kami sa kaparaan ng nais mo. Let your will be done, Lord God. Tanging kalooban mo lamang, Panginoon, siya mangyari nawa sa amin. Sa iyo ang lahat ng aming papuri, Panginoon. Tanggipin mo itong aming pagsamba sa nag-iisang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at papuri, pasasalamat. Sa nag-iisang Diyos na nagligtas sa amin sa kapahawakan. Sa Diyos na patuloy na nagbibigay katatagan at pag-asa sa amin. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng aming papuri, pagdakilan, pagsamba, O Diyos, sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Lord. Ito po ang ating pong buhay na Diyos. Amen po. Napakasarap po na magpuri, sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba, mga kapatid? Yan. At sumaga po na ito, kaya sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong gawain, sa ating pong pakikinig ng kanyang pong mabagal na salita. Yan. At patuloy na buksan na ang Panginoon yung ating mga puso, ating mga isipan para po sa pakikinig ng mga kanyang mabuting balita para sa umaga po nito. Yan. Sa pagpapatuloy po ng ating pong tema, Vessels for Honor, yan, itong buwan ng August, tatalakayin pa rin po natin yung tema po natin po na ito. At sa umaga nga po na ito, yan, atin pong teksto, yan, nakahamon po sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 21. At ang ating pong pamagat, may basa nga po, ating pong pamagat, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Yan, become a worthy vessels that God can use. Yan, sabi nga ay, maging tayo po sa bawat isa ng mga nakakilala sa ating pong Panginoon, maging dapat po tayo na maging sisidlan o vessels para po magamit po tayo ng ating pong Panginoon para po sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba, mga kapatid? Yan, basahin po natin yung ating pong teksto sa ngayong umaga po na ito. Yan, sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ang sino man lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatani, malinis at dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Yan po yung Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang pong
mga banal na salita. Tayo po sumandaling manalangin. Tuloy nga po, Panginoon, nagpupuli nagpapasalamat po kami sa umaga po na ito. Ang muli, kami po yung pinagkatipon po, Panginoon, sa gawain po na ito ng aming po pananambahan at sa pakikinig po natin ng mga banal na salita sa pagpupulay nito po, Panginoon, po kami, Lord, na samahan niyo po kami, pagkaluban niyo kami ng bukas na puso at isipan at yung lahat ng mga salita mo na maahayag ngayong umaga po na ito ay patuloy na lumigo ito sa aming mga puso at isipan ng silbing kalakasan po ito ng aming pong spiritual na buhay. Samahan niyo po kami hanggang sa kabuuan, Panginoon, ng aming pong pananambahan po na ito at ikaw po ay patuloy na bibigyan po namin ng luwalhati, paramal at mga papuri po, Panginoon. Samahan niyo po kami, mag-isa akin po, Panginoon, na magbabahagi na yung mga banal na salita ay patuloy, Lord, na gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang daluyan lamang po, Panginoon, ng inyong mga na salita. Salamat po, Panginoon, ito po aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Become a worthy vessels that God can use. Yan. Nasa atin na daw po baga sa loob ng nakaraang buwan, ng July, diba? Nasa na daw po tayo sa puntong ito ng ating pong mga buhay. Yan, bilang sa buwan na po natin tinatalakay na tayo po ay maging vessels ng ating pong Panginoon para po sa kanyang pong kalwalatian. Yan, nasa oras po na ito, sa araw po na ito, nasa daw po punto na tayo ng ating pong buhay. Yan, kailangan daw po natin na tayo po, habang pinag-aaralan po natin yung tema po natin na ito, tayo daw po ay lumalalim sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po. Dapat daw po mas malalim kaysa doon sa mga una natin po nalaman na tayo po ay, sabi nga, dapat o tayo po ay ginagamit ng Panginoon para po sa kanyang pong kaluwalhatian. Kaya nga po, ngayong umaga po na ito, yan, ay patuloy po natin tatalakayin nga po na ito. Yung ating pong tema po na ito, yung ating pong verse po na ito na ikalawang Timoteo chapter 2 verse 21. Yan. Sabi nga ay naghihintay po yung ating pong Panginoong Diyos na gumawa ng ilang mga kamanghamanghang bagay para po sa ating mga buhay bago po ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Yan. Naniniwala po tayo na ang ating pong Panginoong Jesus ay babalik. Amen. Ito ba? Yan. Sabi nga ay kung gayon daw po, na tayo po ay nananampalataya, naniniwala na ang ating pong Panginoong Diyos, siya po ay magbabalik. Yan, panahon na daw po para mas lalo pang mapalapit sa ating pong Panginoon, ay kinakailangan po, ihanda po natin ang ating pong mga sarili para sabi nga ay maging karapat-dapat po tayong sisidlan na magagamit ng ating pong Diyos. Ebe po ba rin? Para po sa kanyang pong kaluwalhatian. Yan, meron po dalawang puntos lang po yung ating pong tatalakayin ngayong umaga po na ito. At narito po yung dalawang puntos po na ito kung paano po natin siya kung paano po tayo magiging karapat-dapat na kagamit-gamit para po sa ating pong magbigay po ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoong Diyos. At ayon nga po dyan sa teksto, sa verse ating pong binasa, yan, ang una po is linisin ang iyong sarili. Yan, linisin po natin ang ating pong sarili. Yan, sinasabi nga po yan sa ating pong verse na ating pong binasa na muli ko pong babasahin. Nasabi, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang nanatangi, malinis at karapat-dapat na gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Yan, para po, sabi nga ay para po tayo maging karapat-dapat na gamitin o magamit ng Panginoon para po sa kanya po kaluwalhatian. Kinakailangan po is yung andun po na tayo po ay lagi nagpapalinis sa ating pong Panginoong Diyos. Sino pa po dito yung walang kasalanan? Dan sino po yung walang pagkukulang o yung walang pagkakamali? Hindi po ba lahat po tayo is masasabi po natin na tayo po lahat ay makasalanan. Hindi po tayo kagaya ng ating pong Panginoong Jesus na siya po ay walang kasalanan. Po ba? Sabi niya, inaako niya
yung nag-wish siya ng pinagalog niya yung kanyang buhay para po sa ating pong mga kasalanan. Yung po tayo po ay kanyang pupusin. Yan, kaya nga po sabi nga, linisin po yung ating pong sarili. Yan, lumapit po tayo sa harapan ng Panginoon at tanungin siya ng ganito, Panginoon, mayroon bang anumang bagay sa akin na hindi katulad mo? Yan, mayroon bang anumang bagay sa akin na pumipigil sa akin o makapipigil sa akin na makabutan yung layunin para sa aking buhay? Yan, number one naman po dyan talaga, di po ba yung ating po mga nagagawang kasalanan, di po ba? Na tayo nga po ay may kasalanan, na tayo nga po ay mga gumagawa pa ng kasamaan dahil nandito po tayo, nabubuhay pa po tayo sa mundong ibabaw na ito na maraming tukso, maraming mga pagsubok, maraming mga suliranin na nakakapagdala po sa atin upang tayo po ay magkasala. Di po ba? Kaya nga po, napakaganda po kung sa ating po mga inawit ng mga papuri pagsamba sa ating po Panginoon. Di po ba? Talagang naaalun po na patuloy na ang pagpapalinis po natin sa ating pong Panginoon ay patuloy pong nagagawa o patuloy po natin sinasambit sa ating pong Panginoon, lalo na pagka sa mga ganitong pagkakataon, di po ba? Nasa simula pa lang ang ating pong panalangin, nandun po na yung paghingi po natin ng patawad sa ating pong mga kasalanan. At tanong is, bukal ba sa puso po natin o bukal ba sa ating pong kalooban yung paghingi po natin ng ating pong patawad sa ating pong Panginoon para po sa ating pong mga nagagawang kasalanan o sa ating pong mga kasamaan. Sabi nga ay, at pagkatapos na daw po, mga tanong po natin yan, sa pamamagitan nga po ng ating pong mga panalangin, yan, hintayin po natin na siya po ay sumagot o sagutin tayo, ihayag sa atin yung ating pong mga pagkakamali, yung ating pong mga pagkukulang. Kaya nga po, ang dahilan kung bakit kailangan mong gawin ito ay dahil para tayo po ay magamit ng ating pong Diyos makapangyarihan sa lahat sa mga huling araw po na ito, sa mga huling oras po na ito. Kailangan po na tayo po ay magpalinis, magpadalisay upang magamit po tayo ng ating pong Panginoon na daluyan o nasisidlan para po sa kanya pong kalwalhatian. Yan. Ibig po sabihin, wala pong may tatago o yung bawat isa po sa atin ay wala po tayong may tatago sa ating pong Panginoong Diyos. Agree po ba ron? Agree po ba kayo doon? Yan. Wala po tayong may tatago po sa kanya. Kailangan, sabi nga ay, iwanan po natin o lumapit po tayo yung ating pong sarili sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos at maging tapat po tayo sa kanya pong banal na harapan. Lahat ng bagay, yan, nalalaman po yan ng ating pong Panginoon. Sabi nga, maging yung bilang ng ating pong buhok, yan, nalalaman po yan ng ating pong Panginoon. Dahil po, siya po ay Diyos. Amen po? Siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan. Alam na niya yung tungkol ng lahat para sa iyo. Alam, kilala ka, di ba? Sabi nga ay, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating pong ina, ay kilala na tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya wala po tayong may ililihim po sa Kanya. Kaya nga po, kailangan po natin maging malinis sa harapan niya at kaya po sa palagi nga po na yan sa ating pong mga gawain, sa ating pong mga pananalangin, o sa ating pong mga devotion na talagang dapat ay andun po na humihingi po tayo ng paglilinis o ng pagpapatawad sa ating pong Panginoon sa lahat ng mga nagagawa po nating mga pagkakamali. Sinasabi din po ng Biblia sa 2 Corinto chapter 13 verse 5 at sinasabi po dahil subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa inyong pananampalataya. Yan. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Yan. Sabi nga ay, marami pong tao na naglalakbay lamang dito po sa ibabaw po ng mundo, sa malawak ng mundo po na ito, na hindi lang nila alam kung saan talaga sila pupunta. Yan. Sabi nga ay,
walang kahihinatnan yung kanilang mga buhay. Kaya nga po, sinasabi po dyan na talagang dapat po tayo po ay namumuhay ayon po sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. At sinasabi din po doon sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 19 na ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng ating pong Panginoong Diyos, ito po siya po ay lumalayo sa kasamaan. Kaya nga po, sabi nga ay sa palagi po nating pagtawag sa ating pong Panginoon, sa lagi po nating paghingi ng tawad sa ating pong Panginoon, sa kanya pong harapan, yan patuloy na tayo po, ano po yung seryoso na paghingi po natin ng tawad, yung seryoso na pag-umpisan po natin o papalinis po natin sa ating pong Panginoon. Yan, sabi nga yung kasamaan ay ang mga nakatago natin pong mga kasalanan. Yan. Iniisip ng ilang tao na ang kasamaan ay para lamang sa mga kasalanan. Yan. Subalit, sabi nga, hindi po ganoon. Yan. Ang kasamaan daw po ay ginagawa ng mga tunay na Kristiyano na nagpapahayag na sila o kilala nila si Kristo. Ngunit, sabi nga ay pinipili pa rin po nila yung pareho masasamang bagay na ginagawa ng mundo at kumikilos na parang walang mali sa kanila pong mga ginagawa. Yan, sabi nga ay gumagawa daw po nito, yung mga tunay na Kristiyano na gumagawa po ng ganito, na nagamanlog o na sabi nga ay nagpapakita na tao na sila po ay tunay na Kristiyano, subalit sabi nga yung andun pa rin po yung kanila pong paggawa ng mga kasalanan. Sabi nga ay yun daw po ay isang mapanganib na gawain dahil sabi nga tayo po ay dapat na mahiwalay na doon sa mundo ng mga gumagawa ng ganong kasalanan. Kaya nga po, ano po yung sinasabi doon sa aklat po ng Romans chapter 12, verse 2. Di ba? Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo ito. Sabi nga, sinasabi nga po natin na yung kung tayo po ay namumuhay sa panahon nga po ngayon na punong-puno ng mga pagkakasala, na punong-puno ng mga pagsubok, punong-puno ng tukso, yung mundo po na ito. Yan, sabi nga dapat daw po na mag-iba na tayo ng landas sa pamagitan ng pagbabago ng ating pong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kadlugod-lugod at ganang na kalooban niya. Kaya nga sabi nga ay maging sa ating po mga pakikinig, di ba? Mga awitin sa mga radyo o sa mga YouTube, di ba? Na ating po mga ginagamit upang makapakinig po tayo ng ating ng mga musika. Sabi nga ay naaayon ba o nagbibigay luwalhati ba sa ating pong Panginoon yung ating pong mga pinakikinggan? Maging sa ating mga pagtugtog, di po ba? Kumusta na yung ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon? Yan, di ba? Sabi nga ay mas masarap na pakinggan yung mga tugtugin, yung mga awitin ng mga nagbibigay ng kapurihan sa ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Yan, sabi ay mas masarap ng bawi, lalo na kung may mga awitin, pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Sabi nga, kaya may isang hamon, di po ba? Kaya kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, yan, kahit na gaano ka pa man din daw po katagal na nakakilala sa ating pong Panginoon bilang iyong Panginoon at sarili tagapagligtas ng iyong buhay, yan, sabi nga, hindi ka exempted sa mga pagsubok. Yan, kailangan mo alisin o alisan ng laman ng inyong sarili para po doon sa mga kasamaan o para po doon sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating pong Panginoon. Amen po? Yan. At sinasabi din po sa atin sa aklat po ng Mateo, chapter 7, verse 21 hanggang 23. Yan, pakibasa nga po. Verse 22, yan. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin,
Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala para sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayo gumagawa ng kasamaan. Yan po ba? Sabi nga ay, hindi daw po lahat ng pumapasok, hindi daw po lahat ay papasok sa kaharian ng langit. Yan, sabi nga, maraming magsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, hindi pa kami mga nanghula o hindi pa kami mga nagpagaling sa inyong pangalan. Yan, nagpalayas ng mga demonyo. Yan, sabi nga ay hanggang sa kayo naman, hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin kayo mga gumagawa ng kasamaan. Yan, sabi nga ay, huwag daw po natin ay pigilan ng kasalanan o ng kasamaan yung ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po? Yan, gawin mo kung ano ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos, ngunit huwag gagawa ng kasamaan o huwag tayo magkakasala. Handa po natin yung ating pong mga sarili ngayon upang bumuo ng isang dalisay na puso na nakapanlulugod sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Amen po ba lang? Sabi nga yung lahat ng ating pong mga gagawin na kailangan po sa talagang ito po ay ginagawa natin ng maayos, taimtim sa ating puso na ang ating pong kalooban ay masasabi nga po natin na talagang ito po ay malinis. Kaya nga po, yung unang tutus na po natin na yan na linisin po natin yung ating pong mga sarili. Sabi nga ay alam ko na ito po ay isang news flash o isang nagdaang balita lamang o kaya sinabi isang uno ng balita yan para sa ilan, ngunit para sa iba ito po ay isang maaaring masasabi natin pag-check ng ating pong mga puso, yung ating pong ginagawang paglilingkod po na ito, yung ating pong karumihan o ating pong mga kasalanan ng mga nagawa. Yan. Kailangan po sabihin ito na sa atin po ngayon na malapit ang bumalik yung ating Panginoong Jesus. At dapat po tayong maging ilaw at asin ng mundong ito. Ngunit sabi nga ay paano po tayo magiging asin at ilaw ng mundong ito? Andun po na kung tayo po ay mamamalagi kung po sa kadiliman, hindi po tayo maglilingning. Paano daw po sa palagay po natin na makikita ng iba yung ating pong mga liwanag bilang isang tunay na Kristiyano. Yan. Amen po ba? Yan kinakailangan po bawat isang tunay na Kristiyano, sasabi po natin na isang tunay at malinis na Kristiyano, yan tayo nga po ay naglilingning o nagbibigay ng alal sa mundo ito. Yan. Panahon na daw po upang ihanda po natin yung ating pong sarili upang tayo po ay dumago doon sa mataas na antas ng paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sabi nga ay level up na kailangan po tayo po ay level up na upang makapunta daw po tayo doon sa susunod na level o sa susunod na antas ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, ano po yung dapat po natin gawin? Yung kailangan po natin dapat gawin? Yan, kailangan po natin na alisin o kailangan po natin na bitawan yung mga bagay na maaaring makahadlang po sa ating pong mga ginagawang paglilingkod. Kung maging isang, para po maging isang karapat-dapat po tayo na magagamit ng Diyos para po sa Kanya pong kalwalhatian. Yan, ayon na po yan dyan sa verse na ating pong binasa sa chapter 2, verse 21 ng 2 Timoteo. Kaya nga po, sabi nga ay maging sisidlan ng karangalan, pinabanal, at marapat na paggamit ng Panginoon at handa sa bawat mabubuting gawa. Yan. Ibig sabihin daw po na linisin yung ating po mga sarili sa kasamaan at sa lahat ng mga kasalanan o kasamaan pa nito, ikaw at ako, yan, lahat po tayo ay kinakailangan po natin magpalinis. Alisin po natin yung lahat ng dumi o lahat ng mga pagkakasala o lahat ng anumang ating pong mga iniisip, ginagawa para po sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen po ba na? Kaya nga daw po sa ating pong sarili, mula sa mga anumang bagay na hindi katulad ng ating pong Panginoon, yan sa loob po natin, habang tayo po ay nagsisikap
tungo po doon sa kung ano yung kanyang pagkatawag po sa atin. Yan. Kinakailangan daw po na yung mga humahandang daw po na ito ay kinakailangan po natin alisin para po maging kagamit-gamit po tayo sa sidlan para po sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. At yung ikalawang purpose po natin, yan, ang paglilinis, ito po ay isang proseso. Yan, muna, di ba, kinakailangan po na tayo po ay magpalinis sa ating pong Panginoon at yung ikalawang po, ito po ay isang proseso. Yan, sabi nga, yung paglilinis daw po, ito po ay hindi nangyayari sa araw-araw. Yan, sabi nga, araw-araw dito po pwedeng mangyayari. Subalit, sabi nga, maaari itong mangyari sa loob lamang ng magdamag. Yan, kaya kapag hinihikayat daw po tayo ng Diyos na gumawa ng isang bagay na tama para po sa Kanya, kailangan po natin humarap o pumunta sa Kanya ng walang pagpapaliban at tayo po ay magpadalisay sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, ito po ay isang seryoso na gawain na dapat po natin gawin. Yan, ang dahilan daw po ito ay dahil ayaw po natin marinig o sabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos na sa alinman sa mga araw na ito ng paghukom. Yan, nais ko pa na pag dumating yung araw po ng paghukom, yan, madinig po natin yung salitang lumayo ka sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Diba ba? Siguro ayaw po natin yun at sa panahon ng paghukom, sa harap na nahaharap po tayo sa ating pong Panginoon is ayaw po natin na marinig sa ating pong Panginoon Diyos na sabihin po sa atin na lumayo pa sa akin kayo mga gumagawa ng masama. Yan po ba? Sa halip, ang gusto po natin marinig, sinasabi po sa Matthew chapter 25 verse 21, di po ba? Magaling, mabuti at tapat na alipin. Yan di po ba? Napakasarap pakinggan po na yan sa pagharap po natin sa ating pong Panginoon ay madinig po natin yung mga salita po na yung magaling, mabuti at tapat na alipin. Yan kaya nabigay kaya para daw po marinig natin yung magandang salita po na ito na manggagaling sa ating pong Panginoon. Yan, kailangan po na maging malinis yung ating pong mga sarili. Amen po ba lang? Yan. Sabi nga ay, kailangan mo buhos ang iyong sarili sa Diyos at suriin ang iyong puso sa harap niya para sa patuloy na ating pong batayan para po sa pagharap po natin sa ating pong Panginoon. Ito po ay hindi isang beses na din lamang. Yan, tapat ka, may ilang mga bagay na alam mo na, kinakailangan alam mo na. Ngunit maaaring may iba pang mga bagay na maaaring humadlang sa iyo sa pagtupad sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos na hindi mo ito alam. Kaya sabi nga ay hinihikayat po tayo na bawat mananampalataya, hinihikayat po tayo na tayo po ay magpakumbaba na pumunta sa harapan ng ating pong Panginoon para makita po natin na yung mga maliliit na nakatago pa sa loob ng ating pong isipan, sa loob ng ating pong puso, di ba? Na kailangan po nating ipalinis at ipadalisay po natin ito sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Nais po ng Panginoon na gawin po tayo ng isang karapat-dapat na sisidlan na kanya pong magagamit. Ngunit kaya, sabi nga, kailangan mo unang panatilihin bukas yung mga linya ng komunikasyon para po sa Kanya. Yan, ano po yung mga komunikasyon po natin sa ating pong Panginoon, diba? Andun po na dumulong po tayo sa ating pong Panginoon sa pamamagitan nga po ng ating pong mga pananalangin. Yan, sino po rin yung nananalangin? Amen. Diba? Dapat, sabi nga ay, yung komunikasyon po natin sa Panginoon ay isang panalangin lang yung layo natin po sa Kanya. Yan, sa pagdulog po natin sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga araw-araw ng mga ginagawa, sa mga ating pong araw-araw na pananalangin, yan, sabi nga ay mas lalo po tayo mapapalapit sa ating pong Panginoon. Maging sa pagbabasa po ng kanyang mga
banal na salita, di po ba? Sa pag-uusap po natin ng Biblia, yan mas napapalapit po tayo, mas nalalaman po natin, mas natututunan po natin kung saan tayo dapat lulugar. Amen po ba ron? O kung ano yung dapat ay pinapagawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Yan. Kaya nga po mga kapatid, yan, magagamit na ng Panginoon na sisidlan para sa kanya pong kaluwalhatian. Amen po ba ron? Handa po ba tayo magpagamit para po sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon? Yan. Amen po. Yan. Kinakailangan po yun na tayo po ay bilang isang tunay na Kristiyano, yan tunay na mananampalataya, dapat po na tayo po ay patuloy na magpagamit sa ating pong Panginoon o bilang isang sasigla ng Panginoon para po sa kanya pong kaluwalhatian. Kaya nga po, sabi niya, ngunit kailangan mo muna, ang una mong dapat gawin is kailangan mo munang alisin ang mga balakid, yung mga humahadlang sa iyong sarili, o yung mga, o baka ikaw din ay hingi ka ng tawad sa ating pong Panginoon, subalit ikaw ay hindi rin nagpapatawad sa mga kapwa o sa iyong kapwa na nagkakasala sa iyo, Yung kailangan din po, andun po yung ating din po pagpapatawad sa ating pong kapwa. O ano man yung naisip po natin, kinakailangan po maging malinis po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Sabi nga ay dahil, yan, gusto po talaga ng ating pong Panginoon na makuha mo yung sinasabi niya dito po sa ating pong teksto na ito. Bago po natin maranasan o bago po yung pagbabalik ng ating pong Panginoon Diyos. Meron po tayong trabaho o na dapat mga gawain na dapat po natin gawin. Kailangan po na tayo po ay sinasabi nga na magliwanag po tayo, maging asin po tayo dito po sa mundong ibabaw. Amen po? Hindi po tayo manatili doon sa dilim. Kailangan po matupad po yung layunin ng ating pong Panginoong Diyos para po sa ating pong mga buhay. Ngunit sabi nga ay hindi po natin ito magagawa ng buo. Yan, puno ng mga bagay na alam mo sa iyong puso na hindi nakalulugod sa ating pong Panginoon. Yan, alam mo yun, sa iyong sarili, di po ba, na merong mga nakatago pa dyan, o merong mga bagay na hindi po pa na sasabi, na hihingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, patuloy na hinihikayat ko po yung bawat isa na patuloy po tayo magpalinis, patuloy po tayo magpadumaan sa proseso ng paglilinis ng ating pong Panginoon. Kaya nga po mangha yung ating pong ginawin, di po ba? Yung Lord of all, di po ba? Na talagang kinakailangan po na mag-involve po tayo, magamit po tayo para po sa kanya pong kaluwalhatian. Amen po? Yan, sa ating pong pagtatapos, yan, kinakailangan mo alisin o alisan ang laman at iyong sarili sa anumang bagay na hindi katulad niya o maaaring hadlangan ka ng pagiging epektibo para sa kaharian at maging karapat-dapat na tayo po ay maging sisidlan. Yan. Sabi nga, ito po ay isang tunay na pananalita o ng mga sinasabi sa ating pong mga tunay na buhay, sa ating pong tunay na pananampalataya. Kaya nga po, sabi nga, tandaan po natin na malapit na pong bumalik ng ating pong Panginoong Hesus at yung mga nagtitiis hanggang wakas ang siya pong maliligtas. Amen po? Kaya nga po, sa umaga po na ito, isang paghihikayat ko po sa inyo, yan muli, tayo po ay sumumba sa ating pong Panginoon. Amen po ba na? Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at nahidayahan ko po yung ating pong praise and worship team na pangunahan po yung ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon ngayong oras po na ito. Kaya nga po hinihikayat ko po yung bawat isa. Ito po yung tamang pagkakataon upang sa pamamagitan nga po ng awitin po na ito ng Lord of all, diba, na
awitin po natin ng may pasasalamat, ng awitin po natin ng may pananalangin, yung awitin po na ito upang maibsan po yung ating pong mga pagkukulang, yung ating pong mga kasalanan sa ating pong Panginoon, maging sa ating pong kapwa. Sa pamamagitan nga po ng pag-awit po natin na ito ay patuloy na tayo po ay tunay na makapagsisi, tunay na magpalinis sa ating pong Panginoon. Dahil nangyayari po kayo lahat at tayo po ay tumayo at tayo po ay sumamba sa ating pong Panginoon. Sa mga oras po na ito, yan habang tayo po ay naghahanda para po sa pagsamba. Buksan po natin yung ating po mga sarili sa harapan ng Panginoon. Nagpag-usap po tayo sa Kanya, magpalinis, at humingi po tayo ng tawad sa mga nagagawa po natin kasalanan, mga kasamaan na ating po mga nagagawa. Puso po natin itong pahayag sa ating po Panginoon. Sa pamamagitan nga po, pag-aawit po natin ito, nawa ay maging bukal sa ating puso, bukal sa ating pong kaisipan, yung pag-inig po natin ng tawad sa Kanya pong harapan. Yes, Lord. Hindi po natin basihan. I surrender I will bow down
siya. O dakilang Diyos, kami po ang iyong mga anak, Panginoon. Magpapalinis, magpapadali sa iyong Panginoon, ang Panginoong magamit para po sa inyong kaluluwa. O hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, sinasabi niyo po yung aming po mga puso, yung aming po mga isipan, Panginoon. Ano po yung mga aming likitan, bulldog, Panginoon, na masuntungan mo sa aming po isipan, sa aming puso, Panginoon. Pakalinisin niyo po ito, Panginoon. Patuloy, Lord, nagamitin niyo po kami. Hubungin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang sisidlan upang ang iyong kaluwalhatian ay patuloy na maihatid po namin. Gamitin niyo kaming ilaw, Panginoon, sa sanlibutan po nito upang ang iyong mga banal na salita ay makita na nagniingling po, Panginoon, sa aming po mga buhay. Ikaw po ang siyang patuloy sumama, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Gamitin niyo lamang po kami mga sisidlan, Panginoon, upang ang inyong kaluwalhatian ay patuloy, Lord, na makita sa mundo ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong ginawang paglilinis sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, ay handa niyo po kami sa lahat ng mga bagay na ipapagawa niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Angkin po namin ang patuloy na pagsama niyo po sa pagpapatuloy po ng gawain po na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang madakila. Ikaw po ang siyang mabigyan po namin ng kapurihan, Panginoon, sa lahat ng aming po mga ginagawa. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pong gawain, Panginoon, ng aming pong pag-aalaala sa pagtanggap ng tipan na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, dalangin po namin ng iyong patuloy na paglilinis, patuloy na pagsasaliksik po namin po, Panginoon, ng aming po mga buti, ng aming po mga konsensya po, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat po, Panginoon, na tumanggap ng mga elemento po na ito po, Panginoon. Sa aming po pagdiriwang ng banal na komunyon, Panginoon, gamitin niyo po yung mga elemento po na ito upang patuloy po namin maranasan ang inyong mga biyaya at pagpapala. Maalala po namin ang iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, Panginoon. Kaya po namin po, Panginoon, ikaw po siyang patuloy na mag-iingat sasama po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Gawin niyo pong karapat-dapat yung bawat isa po sa amin na tumanggap po, Panginoon, ng mga elemento po na ito ng mga banal na Biblia. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala yung gawain po na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy nga po ng ating po pag-aalala sa tipan na pinagkaloob po sa atin ng ating po Panginoon. Yan, nayahan na po yung ating po mga tagapaglingkod upang ay pumahagi yung ating po mga elemento ng mananalunin yun.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa inyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, dinarapat pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyong pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po ninyong pag-alabi ng aming po mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain niyo po ang ustyang ito upang ito'y maging pagpapalarin sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin. Dahil po'y manalangin, Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong maluwag na buhay. Ang dugo ni Jesus na mula sa krus ng Kalbaryo ang siyang nadugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring ng mga anak. Nihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluhati ng iyong dakilang pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Matapos din maghapunan, lumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin.
ilang araw po, Panginoon, na muli, nagulita po namin ang tipan ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Patuloy na sa iyo po ang patuloy na pasasalamat po, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon upang patuloy na alalahanin po namin ang iyong pagkamatay at ang iyong muling pagkabuhay. Salamat po. Naway lubusan kayong magigawing banal ng ating Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katawan, katauhan, espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating pong Panginoon. Ito po ang aming sakot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, good morning po. Oras na po ng pagbibigay. Ayan, ito lang po akong i-share sa inyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. I started giving offering bata pa lang kasi tinuturo na yun sa Sunday school. Yung 2 pesos, 3 pesos. And I started training naman nung high school ako. Kasi nabaptize ako ng 15 years old. And as a member ng church, yan, maging katuwang tayo sa mga gastusin ng pagbabalad sa nagtatice ako minsan nung 20 pesos nung high school kasi yung allowance ko for the week ay 170 to 200 pesos. Tapos nung college naman, ang dalang ko pa rin makapag-tice, parang twice a month lang na 75 to 100 pesos. Tapos nakagraduate, nakapagtrabaho sa Cubao, nakadagalaw mo ay gastos. Siguro, nakamiss pa rin ako ng ilang beses sa typing. Pero nung blinis ako ng Panginoon na makapagtrabaho dito sa malapit, I made sure na hindi na talaga ako makamiss sa pagtatice at hanggang ngayon sa kasalukuyan kong trabaho, ganun pa rin. Yan, share ko lang po yung verse na to. Yan. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa? 1, 2, 3, go. And with our hands to the heavens, a time to God and a time for yan, na tulad po nung nabanggit kanina nung nagpe-praise and worship tayo, yung lahat po talaga ng bagay ay may kanyang panahon. Na hindi porket wala ka dati, wala ka pa rin hanggang ngayon. At minsan kahit meron ka dati, dumarating pa naman yung panahon na nagkakaproblema ka or nawawalan ka minsan. And sige, yung next verse. Yan, sa Proverbs 3 verse 6, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Yun. Share ko lang po yung pagbabudget ko. Or kada dumarating yung sahod ko, naglilista talaga ako ng mga gastusin for the following days. And number 1 po talaga doon ay yung tithes. Yan. And sumunod na yung kay mama, sa bahay, sa insurance, sa iba pang gastos. Kasi when we put God first, we live our lives with the purpose of pleasing God. Tama po ba? Yan. Following His will for ourselves and obeying by His commands and the Holy Spirit's direction. Hindi man po yan madali, pero hindi naman sa atin hinihiling ng Panginoon yung instant change na ready siya na tulungan tayo to undergo the process na tulad nung nagsimula tayo magbigay, yung bata, ngayon magkano na yung nabibigay mo? 5 pesos naman. Siyempre, di ba, sa lahat ng pagpapala ng Panginoon, alam naman natin na hindi sapat
Jollibee. Kalat-kalat na ng pamangkin ngayon sa Jollibee. Ayan. Salamat kasi lahat ng to, ibinibigay ko yung honor sa Panginoon. Kasi kung hindi niya pinayagan na mag-undergo ako sa process, hindi ko ma-appreciate lahat ng blessing na binibigay niya at na ibinigay niya sa akin. Maraming salamat po kanya kasi pinadaan niya ako sa proseso na hindi laging meron. Salamat sa tulong ng Lord. Salamat sa kanyang will sa aking buhay. Kaya ngayong umaga po na to, tayo po tayo. Hawakan po natin yung ating mga tithes and offering. At inig ko po kayo sa prayer. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Wala man kami ngayon, Panginoon, pero it's just a phase. Season lamang ito dahil sa mga susunod na araw, alam namin na pagpapalain mo kami. Ibibigay mo ang anumang desire ng aming puso. At sana, Lord, anumang dinidesire ng aming puso, palagi namin ilinya sa kagustuhan mo para sa amin. Kaya alam mo, ma-appreciate namin lahat ng blessing na ibinibigay mo para sa iba pang karaniwan ito. Pero Panginoon, ang isingin mo sa bawat umaga na napakalaking biyaya
Amen. And bigyan nga po natin ng papuring palakpak ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sa mga boses po na ating mga Diyos. And ako po tayo sa ating mga announcements. Welcome po sa ating bisita for the day. Aaron kay Picanoda. Tama ka rin sabi ko. Yan, welcome ka kay sa Great Commandment Christian Church. So, naway hindi pinag-igulat ulit mo nagpagsama sa namin pananabahan sa araw na ito. Welcome kay sa Great Commandment Christian Church. Para po sa ating prayer worship and Wednesday dito po sa ating church, 6:30 po ng gabi. And para sabi po sa kapatid mo, yan, dalo ka kapatid. Yan, sama ka. Yan, hindi po ito exclusive lang para sa mga leaders or sa praise and worship team. Ito po ay gawain para po sa lahat. So, welcome po kayo mag-join sa ating Wednesday prayer worship po. Dito po sa ating mga sambahan, 6:30 p.m. po. And para naman po sa nais ng paggamit ng kanilang mga boses and para po sa Panginoon, join po kayo sa aming choir practice every Saturday, 6 p.m. po dito sa bahay sa bahay. And po ang ating mga pages sa Facebook and sa YouTube po na. And happy birthday! Correction po, August 3 pala si Tim. Ayan. Sige po, may pagpalain pa ko yung Panginoon. Sige po, ang gusto ko kayo sa pagpalain ko. Yan, dahil po ito sa harap, ang aking po mga bisita. Isa po siya estudyante ng mga bakasyon. Kaya nakasama po natin siya sa ating po mga pananampahan ngayong araw po na ito. Mamaya din po ay magbabalik na po yata siya sa po ng maap. Yan, at mga ilang buwan bago ulit natin siya ulit makakasama. Yan po wala. Yan, sige po mga kapatid, pag-pray po natin mga ating po mga kapatid na si Kyle. Kaya nga po Panginoon, nagpupuli ng papasalamat po kami sa buhay ng aming mga bisita ngayong araw po na ito. Salamat po Panginoon sa kanyang pong pag-aandalo, Panginoon, sa aming pong pananampahan na ginawa ngayong araw po na ito. Salamat po sa buhay ng aming pong kapatid at sa muli na dalangin po namin na sa kanyang po muling pagbabalik sa loob po ng maap po Panginoon. Patuloy Lord, nasamahan niyo po siya, bigyan po siya ng kalakasan, kanyang po physical na pangatawan, karunungan po sa lahat ng kanyang po mga ginagawa, sa kanyang po pag-aaral sa lugar po na yun, ay patuloy Lord, ng karunungan, patuloy ang pagkaloob sa aming kapatid po na ito. Ikaw po siyang patuloy na mag-ingat po sa kanya sa araw-araw ng kanyang buhay, at patuloy na nanawa, dalangin po namin na hindi po ito yung una at huli na siya po ay makasama namin sa aming po pananampahan ng araw po ng linggo. Nawa sa kanya po paglabas muli, sa kanya po pagbakasyon po Panginoon, makasama po namin siya sa aming po ginagawang pananambahan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, at dalangin po namin na yung mga salita niyo po na kanya po narinig sa araw po na ito ay magsilbing kalakasan po ito ng kanya po spiritual na buhay. Mabaon niya po ito po Panginoon sa kanya pong pag-aaral sa lugar ng Maap. Pagpalain po yung bata po na ito
maging pagpapala rin po siya sa kanya pong buong pamilya. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Ayan. Mag-pray po natin ang ating po mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang pong karawan ngayon po ng August. Sige po tayo po natin ang dalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming po mga kapatid na nagdiwang ng kanilang pong karawan, Panginoon, at magdiriwang. Lord, dalangin po namin na marami pang taon ang kanilang pong danasin para po sa kanilang pong buhay at patuloy, Lord, na gamitin. Di po sila, Panginoon, sisidlan, Panginoon, para po sa inyong karangalan. At ikaw po sa patuloy na magpala sa buhay ng aming mga kapatid po na ito. Pagkaluban po sila ng kalakasan, ng mga physical na katawan, karunungan po, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral. Kasi mula po sa araw po ng bukas, na po ay mag-umpisa na po, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Dalangin po namin ay pagkaluban po yung lahat ng kanilang mga pangangailangan. At patuloy, Lord, ng mga biyaya at pagpapala, patuloy niyo po iparanas na, Panginoon, sa mga kapatid po namin ito na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang pong kaarawan. Salamat po, Panginoon. Ito po aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday. Yan din po natin dito yung ating pong kapatid na si PJ. Yung ating pong kapatid, yan sa huling pananatili niya sa pagbabakasyon sa ating pong bansang Pilipinas. Yan siya po ay muli nagpagamit sa ating pong Panginoon bilang isang instrumentalist. Yan, pag-pray po natin na sa kanyang pong pagbabalik sa araw po ng bukas, kaya gabayan po siya ng ating pong Panginoon. Ito po, extend po natin ang ating pong mga kamay sa ating pong kapatid. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa buhay ng ating pong kapatid na si PJ, Panginoon, na sa kanya po ilang araw na pagbabakasyon dito po sa lugar ng ating pong bansang Pilipinas. Lord, salamat sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo ipinaranas po, Panginoon, sa kanya pong buhay, kasama po ng kanya pong buong pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, sa araw po ng bukas, sa kanya pong muli na pagbabalik sa lugar po ng Saudi Arabia po, Panginoon. Patuloy, Lord, na samahan niyo po siya, gabayan po, Panginoon, pagkaluban niyo po siya ng kalakasan ng kanya pong physical ng pangangatawan at karunungan po, Panginoon, sa lahat ng kanya pong mga ginagawa sa kanya pong pagtatrabaho po, Panginoon. Ang inyong pagsama, pag-iingat ay patuloy niya rin pong maranasan. Maging sa kanya pong pagpunta sa lugar po ng Manila, sa araw po ng bukas, ihanda niyo po yung kanilang mga sasakyan, mga aeroplano na gagamitin po, Panginoon, para po makapunta siya sa lugar po ng Saudi Arabia. Patuloy, Lord, ng iyong pag-iingat ay patuloy pong maranasan. Ihanda niyo rin po yung lugar na kanya pong pupuntahan at ikaw po siya patuloy na kanya pong mapaglingkuran, mapupurihan, Panginoon, sa lahat ng kanya pong mga ginagawa. Gamitin niyo rin po marami pong kapatid po na ito para po sa ministry sa lugar po ng Saudi Arabia po, Panginoon, upang patuloy na ikaw po ang siyang nabibigyan po niya ng kapurihan sa kanyang pong buhay. Pagpalain niyo po ang buhay ng ating kapatid na si PJ, kasama po ng kanyang pong buong pamilya, ng kanyang pong anak, Panginoon, ng kanyang pong mga magulang, Panginoon, na narito po sa aming pong bayan ng Limay. Ikaw po siyang patuloy na magpala sa buhay ng aming pong kapatid po na ito. Pagpalain niyo po yung maging yung mga kasama niya po sa trabaho, palagi yung kanilang pagkakaisa, Panginoon, at pagtutulungan upang maging produktibo po, Panginoon, yung kanilang trabaho sa lugar po ng Saudi Arabia. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin. Patuloy na pinagkakatiwala ang paglalakbay, pagbabalik po, Panginoon, ng aming kapatid na si PJ sa lugar po ng Saudi Arabia. Salamat po. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa po, tayo po muli ay dumulog sa Panginoon sa ating pong pangwakas na panalangin. Ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong araw po na ito sa aming pong ginawang pananumbahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya na patuloy niyo pong inilulubog sa aming pong bahay sa paan. Pinapadalo niyo po ito sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Ramdam po namin, Panginoon, ang iyong pagsama, pag-iingat po, Panginoon, palagi
kami po ay nananatili sa lugar po na ito. Ang mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, ay patuloy niyo pong binubuhos sa aming pong kalagitnaan. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, at nagpupuri ng papasalamat po kami sa inyong ginagawa at ginagawa pa sa aming pong mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming samahan, patuloy niyo kaming bigyan ng bukas na puso at isipan upang sa mga itong gawain po, Panginoon, andun po yung kasabihan ng bawat isa po sa amin po, Panginoon, na ikaw po ay aming makaniig sa lugar po na ito po, Panginoon. At pag sa amin po mga tahanan, Lord, salamat at patuloy na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang ikaw ay aming mapuri sa lahat ng aming po mga ginagawa sa aming po mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay mo sa amin ng mga biyaya at pagpapala na amin po nararanasan sa amin po mga buhay. Salamat po. Ngayon po, Panginoon, patuloy na nagpupuri ng papasalamat po kami sa mga pastors na ginagamit ko rin po sa lugar po na ito upang magbahagi ng mga banal na salita. At ikaw po siyang patuloy na mag-iingat po sa kanila, magbigay po sa kanila ng kalakasan, ng kanilang po mga physical na pangangatawan, at karunungan po, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na nagtitiklara po kami ng mga biyaya at pagpapala sa buhay ng mga pastor po namin na ginagamit po sa lugar po na ito ng Great Emmanuel Christian Church. Salamat po, Panginoon, at gayon din po, lalapit din po namin sa inyo yung mga kapatid po namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, dalangin po namin na patuloy po silang samahan, patuloy po silang ingatan po, Panginoon, pagkalooban ng kalakasan ng mga physical na pangangatawan, mga biyaya at pagpapala, patuloy po iparanas sa mga kapatid po namin na ito na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ikaw po siyang patuloy na magkalinga po sa kanila, magbigay po ng kasiyahan, Panginoon, sa papanahon na sila po ay nalulungkot at maging sa kanila po mga pamilya na iniwan po dito sa Pilipinas ay patuloy, Lord, na yung pagyakap ay patuloy po nilang maranasan. Patuloy din po nilang magamit po, Panginoon, yung kanila po mga talento na pinagkaloob po sa kanila po, Panginoon, upang ikaw ay mabigyan ng kapulihan, mabigyan ng karangalan po, Panginoon, sa lahat ng kanila po mga ginagawa. Ibigin niyo po yung mga kapatid po namin ito na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa ibang lugar po ito po, Panginoon, ay ikaw po ang siya kanila po madakila, mapapurihan po, Panginoon, at mabigyan ng uwalhati. Salamat po, Panginoon, at sa bawat isa po sa amin ay ginawa niyo po ng ligtas sa lugar po na ito. Lord, dalangin po namin na sa amin pong pasamantalang pag-iwahiwalay ay ikaw po ang iyong pag-iingat ay patuloy po namin maranasan hanggang sa kami po ay makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas at dagdag din po namin yung amin po mga mahal sa buhay na naandun po yung galak sa kanila pong puso. Lord, dalangin po namin ang tagumpay ng araw po na ito ay inyong po pagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Nawa itagnayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Kunya'y kapag pinagpala ang bawat isa. Amen po. Amen. Habang inaawat po na isang araw-araw, pwede po tayong lumingon. Yan, kamay